babaeng namatay. Ikinuwento ito sa akin ng aking ate na narinig naman niya mula sa isang matandang kapitbahay nila sa Hinunangan, Southern Leyte. Hindi raw ito basta kwento lang, kundi isang pangyayaring totoong tumatak sa kanilang buong baryo. May isang mag-asawa noon, si Mario, isang mangingisda, at si Rochelle, ang asawa niyang buntis na ilang buwan na lamang at manganganak na. Tahimik lang silang dalawa, simple ang kanilang pamumuhay, at ang tanging yaman nila ay ang kanilang maliit na kubong nakatirik malapit sa mismong dalampasigan. Isang hapon, pagod na umuwi si Mario galing pangingisda. May dala siyang ilang malalaking tilapia at tamban. Bago pa man siya tuluyang nakapasok sa kanilang pintuan, sinalubong na siya ni Rochelle. Nakangiti ito, pero kakaibang kislap ng kanyang mga mata. Tila matalim, malamig, at malayo. Inabot ni Rochelle ang isda, walang imik, na dumiretso sa kusina. Napakunot naman ang noon ni Mario. Tahimik ang kanyang asawa, samantalang dati lagi itong masigla at masayahin. Sumilip si Mario at doon niya nakita ang hindi niya inaasahan. Si Rochelle nakaupo sa bangkito at imbis na kutsilyo, mahahabat matatalim na kuko ang kanyang gamit sa paghiwa sa tiyan ng isda. Isa-isa nitong binubuksan ng tiyan, hinuhugot ang mga laman loob at nilalaro sa malig niyang mga kamay. Napatitig si Mario. Ang mga kuko ng kanyang asawa ay hindi na pangkaraniwan. Mahaba, parang bakal na kumikinang sa ilalim ng ilaw. At ang tunog ng bawat hiwa ay parang kaluskos ng punit na balat. Hindi niya naiwasang mapatras at bigla siya napakaripas ng takbo papunta sa kanilang silid. Ngunit pagdating niya roon, muntik nang mabitawan ni Mario ang hawak niyang isda dahil sa gulat. Dahil sa kanilang banig, nakahiga si Rochelle. Maputla, malamig, at mistulang hindi na huminga. Ang tiyan nito'y bahagyang nakaumbok, tanda ng sanggol sa loob. Nanlaki ang mga mata ni Mario dahil kung nakahiga rito ang kanyang asawang wala ng buhay, sino ang nasa kusina? Sa sobrang takot, tumalon siya palabas ng bintana kahit walang suot na tsinelas. Nasugatan tuloy ang kanyang mga paa sa matutulis na bato sa dalampasigan. Tumakbo siya ng tumakbo hanggang sa makarating sa mga kapitbahay at doon ay napahandusay. Halos mawala ng ulirat dahil sa sobrang sindak. Nang balikan ng mga taga-baryo ang kanilang bahay, wala na silang nakita sa kusina. Ni isang isda, ni isang patak ng dugo. Ngunit totoo ang bangkay ni Rochelle, nakahiga sa kanilang banig. Malamig at matigas na. Ang tiyan nito'y bahagyang gumalaw, parang may kumikilos mula sa loob. Ayon sa mga matatanda sa Hinunangan, hindi basta namamatay ang mga buntis na hindi naipanganak ang bata. Ang kanilang mga kaluluwa ay hindi matatahimik, at ang ilan ay nagiging matinyak. Isang halimaw na nagbabalik upang mangutot ang laman loob ng hayop at tao, lalo na ng mga sanggol. At mula nang mailibing si Rochelle, gabi-gabi raw na may narinig ang mga taga-baryo na iyak ng sanggol sa dalampasigan. Kasunod nito ang mga kaluskos ng kuko sa mga dingding ng bahay. Si Mario, mula ng gabing iyon, hindi na natutulog mag-isa. Lagi siyang dinadalaw ng bangungot. Si Rochelle, nakaupo sa dulo ng kanyang kama. May hawak na isang punit-punit, habang ang kanyang mga kuko, dahan-dahan na humahaba. Tila handa na isunod siya. Isang gabi, hindi na nakita pa si Mario. Ang tanging na iwan sa kubo nila ay mga bakas ng paa sa buhangin, patungo sa dagat, at ang malalaking guhit ng kuko sa may pintuan. Hanggang ngayon, may mga mangingisda sa Hinunangan na nanunumpa.
Tuwing kabilugan ng buwan, may nakikita silang babae sa may batuhan. Buntis ang tiyan, mahahaba ang mga kuko, at ang ngiti nito malamig pa sa kamatayan. At sa tabi niya, isang lalaking halos nakanganga sa takot. Nakapako ang tingin, parang hinila ng alon, at hindi na muli pang nakauwi. Pagkaraan ng ilang gabi, mula nang mawala si Mario, may mga mangingisdang galing laot na nagsabi na may nakita raw silang kakaiba sa may batuhan ng barangay Talisay, Hinunangan. Maliwanag ang buwan doon, kaya't kitang-kita ang paligid. Sa isang malayong bato na nakatirik sa mababaw na tubig, may nakaupong babae. Mistulang buntis ito, nakaputi, basang-basa ang buhok, at ang mga kukoy kasing haba ng mga patalim. Ang tiyan niya hindi mapakali, para bang may sanggol na nagwawala mula sa kaloob-looban nito. Biglang napasigaw ang babae, ngunit ang tinig niya, hindi tinig ng isang tao, kundi parang alulong ng aso na hinaluan ng iyak ng sanggol. Naginig ang hangin, nagsipagliparan ng mga ibon mula sa mga puno. Habang hawak ang sariling tiyan, isinubsob ng babaeng sarili sa tubig. At dun mismo, sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ng mga mangingisda ang nakakapangilabot na takbo. Mumukha ang kanyang tiyan, hindi sa isang normal na paraan, kundi hinapak ito ng sarili niyang mahahabang kuko. At mula roon, isang nilalang na parang sanggulang lumabas. Maputla, pula, at may maliliit na kuko rin sa kamay. Ngunit imbis na umiyak, ang sanggol ay ngumiti, at ang ngiti na yun ay puno ng pangil. Nakita rin daw nila si Mario. Nakaluhod ito sa buhangin. Nakatingala lang, parang wala sa sarili. Tila ba may kung anong puwersa nag-uutos sa kanya na manatili doon. Lumapit ang matinyak kay Mario. Sa mga mata nitong wala ng buhay, tila tinanggap niya ang kapalaran. Yumuko ang babae at itinapit ang nilalang na kanyang sinilang. Ang huling nakita ng mga mangingisda bago sila napakalipas ng takbo, si Mario, ibinuka ang kanyang bibig at sinilid doon ng babae ang sangkul na nilalang. Kinabukasan, siniliksik ng mga taga-baryo ang dalampasigan. Ngunit wala na si Mario. Wala ring bakas ng matinyak. Ngunit sa may batuhan, nakauukit ang malalim na galos ng kuko. Para mga marka ng isang nilalang na umakyat mula sa ikalaliman ng dagat. Mula noon, tuwing kabilugan ng buwan, may narinig ng mga iyak ng sanggol ng mahalo sa alon. Minsan, may mga mangingis na nagsasabing nakikita pa rin nila si Mario, nakatayo sa may batuhan, nakangiti, ngunit walang mata. Pawang mga itim na butas na lamang ang kanyang nasa mukha. Ayon sa mga matatanda sa Hinunangan, kapag namatay ang isang buntis at hindi nailabas ang kanyang anak, hindi sila matatahimik. Ang kanilang kaluluwa ay nagbabalik bilang matinyak. Hahanap sila ng kapalit, isang kaluluwa na may tatali sa kanila magpakilanman. At ang kapalit na iyon, ayon sa lahat na nakasaksi, ay walang iba kundi si Mario. Ako si Ligaya at nais kong ibahagi ang mga kwentong bumabalot sa aming pamilya at mga kakilala. Mga kwentong dumidikit sa isipan, nag-iiwan ng takot, at pilit na nagpapaalala na may mga bagay na lampas sa ating pangunawa. Mga kwento ng pangitain, sumpa, at kamatayan. Noong 1991, ilang buwan bago sumabog ang Bulkan Pinatubo, may kakaibang kananasan ng pinsan ng tatay ko na si Kuya Benjo, taga-Iba, Zambales. Lagi raw siyang nakakikita ng mga salitang time's up na bigla na lang sumusulpot kung saan-saan. Minsan sa pader, nakasulat gamit ang uling at minsan naman sa malikabok na bintana ng jeep. Minsan pa, sa mismong panaginip niya,
Isang gabi, ayon kay Tia Corazon, nanonood daw si Kuya Benjo ng pelikula sa maliit nilang sala. Biglang nagsalita ang aktor sa eksena. Time's up. Ilang segundo matapos marinig niya yon, yumanig ang kanilang bahay. Bumagsak ang isang tipak ng semento mula sa kisame at tumama diretso sa ulo ni Kuya Benjo. Doon mismo siya binawian ng buhay. Doon namin naalala ang mga sulat na matagal niya nang sinasabi. Paulit-ulit, pero hindi namin pinapansin. Babala pala iyon. Ngunit naunawaan lang namin nang huli na ang lahat. Ang pangalawang kwento ko naman ay tungkol sa kaibigang ko nung elementarya na si Carlo, taga-Dait, Camarines Norte. Mula grade 5, lagi niyang kinuwento ang kanyang panaginip. Lagi raw may hiwa ang kanyang pulsuhan. Natawa lang kami noon, lalo't uso pa ang emo-emo. Pero habang lumilipas ang mga panahon, tila sinusundan siya ng imaheng iyon. Minsan, nakikita niyo ito sa mga doodle ng kaklase. Minsan sa mga guhit na wala namang kinalaman pero bigla na lang sumusulpot. Para bang pinapaalala sa kanya. Pagdating namin sa high school, nagbago si Carlo. Naging tahimik, malungkutin, at palagi na lang nagkukulong sa kanyang kwarto. Hanggang isang araw, natagpuan siya ng kanyang ina. Wala ng buhay, tuguan, hawak pa ang labaha. Eksakto sa paulit-ulit niyang panaginip. Pangatlong kwento. Lumaki ako sa Gubat, Sorsogon, at may kababata ako na tawagin na lang natin ay Inoy. Mahilig siyang tumambay sa bukirin. Lagi niyang kinukwentong kanyang mga bangungot. Nasa gitna raw siya ng kakahuyan at may tumutugtog na isang lumang music box. Malamdam, mabagal, at talaga namang nakakapangilapot. Sa panaginip niya, may isang punong talisay. At mula sa mataas nitong sanga, may nakabitin na anino ng tao. Isang araw, napadpad si Inoy sa isang kakahuyan. Doon niya nakita ang eksaktong lugar sa kanyang panaginip, ang punong talisay mismo. Dahil sa kanyang kuryosidad, hinukay niya ang lupa sa may paanan nito. Ilang pulgada lang ang lalim. Doon lumitaw ang isang lumang bungo. At sa mismong sandaling iyon, may boses na dumampi sa kanyang tenga. Ba't ang tagal mo? Ang tagal kitang hinihintay dito! Nataranta siya at napatakbo pa uwi. Ngunit mula noon, nagbago na si Inoy. Naging mapusok, nalulung sa bisyo, at madalas nawawala sa sarili. Hanggang isang araw, hindi na siya umuwi. Ilang araw siyang hinanap at kalaunan na natagpuan, nakabitin sa parehong puno ng talisay. Eksaktong larawan ng kanyang panaginip. Ito naman ang ikapatong kwento. Nangyari ito sa pinsan kong si Neri. Lumipat siya sa isang apartment sa Tarlac City. Ang hindi niya alam, doon pala pinaslang ang dating nangungupahan. Isang babae na pinatay mismo ng sariling nobyo. Ayon sa kwento ni Tita, kakaiba talaga ang pakiramdam ni Neri nung tumira siya doon. Parang laging may matang nakatingin sa kanya. Tuwing gabi, may yabag na umakyat sa hagdan, kahit mag-isa lamang naman siya. Dahil sa kanyang takot, nagpakonsulta siya sa isang albularyo. Ayon dito, ang mga gamit ng babaeng pinaslang ay inilibing mismo sa ilalim ng kusina. Isinara raw ng albularyo ang espiritu. At buong akala ni Neri, doon na natatapos ang lahat. Pero 3 taon matapos iyon, noong taong 2019, natagpuan si Neri, wala ng buhay, sa parehong apartment. Pinatay siya ng isang delivery boy ng LPG. At ang pinaka nakakapangilabot, parehong petsa ng pagkamatay niya at ang unang tenant. Ngayon,
Sa tuwing naalala ko ang mga kwentong ito, nanlalamig ang aking laman. Mga babala sa pader, mga panaginip na paulit-ulit, musika sa dilim, mga yapak sa hagdan. Lahat yun ay tila mga paalala na hindi natin dapat ipasawgwalang bahala. At sa tuwing marinig ko ang ihip ng hangin tuwing gabi, palagi kong naiisip, baka may kasunod na naman, baka may susunod na babalaan. Kaya kung sakaling makarinig ka ng mga salitang time's up o maramdaman mong may aninong nag-aantay sa dilim, pakinggan mo na. Dahil minsan, hindi lang yung basta guni-guni. Minsan, yun ang mismong paalala ng kamatayan. Hello sa inyong lahat. Gusto ko lang ibahagi ang isang karanasan na hanggang ngayon nanatiling sariwa sa aking isipan. Isang gabing napakita sa akin na hindi lahat ng kausap mo sa dilim ay tao. Noong 2014, nakatira kami sa isang lumang gusali sa San Narciso, Zambales. 4 na palapag iyon, pero ang ika-4 ay pag-aari ng may-ari ng building at madalang na lang buksan. Kami naman ay nasa pinakaibaba, malapit sa gate kung saan nakapwesto ang aming maliit na sari-sari store. Ako ang nakatokang magbantay sa tindahan, habang ang dalawa kong mga ate, na sila Ate Rowena at Ate Daniel, ay nakaupo sa labas kasama ang 3 naming kaibigan lalaki na mga taga-apartment din. Tahimik lang sila, nagkwikintuhan at nagbibiruan. Gabi na iyon, mga alas 9 at ang paligid ay kalmadong-kalmado. Habang wala pa naman bumibili, lumabas ako para makipagpalit ng tsinelas kay Ate Rowena. Kapalit kasi kami kaninang umaga. Habang papalapit ako sa kanila, tanaw ko na kaagad ang grupo. Yung 2 ate ko at 3 lalaki. Pero habang tinititigan ko ng maigi, ang bilang ko, 6 silang lahat. Napatigil ako. 1, 2, 3, 4, 5, 6. May isa pang babae sa gitna nila. Mahabang buhok, nakasuot ng puting bestida at bahagyang nakatungo. Sa unang tingin, parang normal lang naman. Pero habang lumalapit ako, unti-unting nagbago ang aking pakiramdam. Parang may humihigop na hangin sa paligid. Parang unti-unting lumalamig kahit walang simoy ang hangin. At nang tumingin siya sa akin, bigla akong napatras. Wala siyang mukha, walang mata, walang ilong, walang bibig. Isang makinis na balat lang na parang balat ng kandila. Maputla, walang kaimo-emosyon. Pero ramdam ko, nakatingin siya sa akin. Kahit na wala naman siyang mga mata. Tinawag ko si Ate Rowena para makipagpalit na nga ng tsinelas. Nilapitan niya ako, pero patuloy lang ang tingin ko dun sa babae. Ang mga kasama nila, parang wala lang. Nakikinig, nakangiti, at tila na hipnotismo. At sa sandaling iyon, may narinig akong boses na parang dumaan sa aking tenga. Huwag kang lalapit. Nanigas ako. Ramdam kong nanginginig ang aking mga kamay. Pagkapasok namin sa bahay, agad kong tinanong sila Ate Rowena at Ate Daniel. Sino yung isa pang babae sa labas? Sabay silang napatingin sa akin. Ha? Anong babae? Sagot ni Daniel. 3 lang naman silang kasama namin. Wala na kaming ibang kasamang babae. Nanlamig ako. Hindi ko alam kung anong mas nakakatakot. Ang makakita o ang malamang mo na ikaw lang ang nakakakita. Kinagabihan, habang nag-aayos kami ng tindahan, may batang kapitbahay na biglang umiyak. Sabi niya, may babaeng nakatayo dun sa may gate na nakatingin sa loob. Nang silipin namin, wala naman. Pero ang gate na dati luma at kalawangin, bahagyang nakabukas. Lumipas ang ilang araw, pero gabi-gabi, may narinig kaming 3 katok sa bakal na gate.
palagi na alas 9:30. Minsan mahina, minsan malakas, pero laging 3 beses lang. At tuwing sisilipin naman namin, sarado pa rin ang pinto. Walang tao. Isang gabi, ako ulit ang nakabantay sa tindahan. Ang ilaw sa tindahan ay bahagyang kumikislap. May pumitik sa bombilya at sa pagitan ng anino, napansin ko may nakatayong anino sa tapat ng gate. Nakasuot ng puting damit. Mahaba ang kanyang buhok. Tumigil ako. Hindi ako makagalaw. At nang dumulas ang aninong yun, palapit sa mismong bakal, bumukas ang dahan-dahan ng gate. Mag-isa. Tumakbo ako papasok sa bahay. Sinara ko lahat ng pintuan. At buong gabi ako nagdasal. Magising ako kinaumagahan. May kakaiba kaming nakita sa may gate. Sa mismong harapan ng gate, may isang pares ng tsinelas. Basang-basa, puti, at may bakas ng dugo sa gilid. Nangamoy ng tatay ko, amoy alat, amoy dagat. Pero ang resort ay ilang kilometro pa mula sa amin. Walang dahilan para may basang tsinelas doon. Dinala namin yun sa tabi ng kalsada upang itapon. Pero pagkaraan ng ilang minuto, nang bumalik ako para siguraduhin na nawala ito, nando na ulit. Nakalagay sa mismong pwesto kung saan ko unang nakita. Simula noon, gabi-gabi, 3 katok pa rin ang naririnig namin. Minsan sa gate, minsan sa pader, minsan sa mismong pintuan ng bahay. Hindi ko na lang binubuksan, pero sa salamin ng tindahan, minsan, nakikita kong may refleksyon ng babae sa labas. Nakaputi, walang muka, at nakayuko. At sa ilalim na liwanag ng ilaw, minsan ay napapansin kong may dumadaan na anino ng babae sa tapat ng gate. Kahit sarado ito ng napakahigpit, sa umaga, palaging may bakas ng paa ng babae. Maliit, mabigat, at tila basa ng alat at dugo. Hindi ko alam kung sino siya o baka siya lumalapit. Pero isang gabi, habang pinipilit kong matulog, narinig kong bumulong ang boses na yun muli. Malambing, ngunit malamig. Ako lang naman ang kausap nila. At mula noon, tuwing may nagkukwentuhan sa labas ng gate sa hating gabi, palaging 6 na anino ang aking nakikita. Hello mga kaloka, story time lang kasi kukwento ko lang sana yung personal creepy experience ko nung nag-visit kami sa Bali, Indonesia ni Habi. So here's what happened. So meron kaming tour guide, okay? Local siya. Indonesian siya. And then, ang nangyari is, sinubstitute muna siya ng bayaw niya for 2 days. Yun ang nagsundo sa amin sa airport, yung bayaw niya. So, first time namin na ma-meet siya for the remaining 2 days namin ng stay sa Bali. So, ang gusto sana namin puntahan nun is magma-market kami. So, yeah, kausap siya ni Habi, pero ni-replace muna siya ni bayaw niya because nandoon siya, nagpa-purify siya sa temple dahil may ginagawa silang ritual. Okay? Kasi during that time, may event sa Bali about sa religion nila. Anyway, alright, to cut the story short, so first time namin mag-meet. Pagka-meet namin, pasok ko sa sasakyan, naramdaman ko yung parang natutulala siya sa akin. Akala ko maganda ko, hindi, joke lang. Natutulala siya sa akin, parang may gusto siyang sabihin for some reason. And then, nung medyo nagkaroon siya ng tiyempo, ang nangyari is, sinabi niya na, parang brinake niya na yung namin, yung eyes namin. Like, sabi niya, Ma'am, pwede bang may sabihin lang ako sa'yo, pero wag ka sana ma-offend. So, parang yung ganong entrada pa lang, parang tatitibok na yung puso mo eh. Kasi first time yung magkakilala, you don't get to know each other yet, and then may mga paganong entrada ng, diba, mga statement. So, magugulat ka talaga. Sabi ko, okay po, sige po, sure. Pero it's in English, kasi nga, Indonesian. Sabi niya, nakita daw siya, nung pagkakita niya sa akin, oh my God, tinigilabutan ako. Pagkakita niya sa akin, may dark daw akong aura.
Okay? May dark na aura. Siya lang yung nakakita nun kasi parang meron silang mga monk, alam mo yun. Hindi ko talaga masyadong alam kung paano nila nagagaway abilidad na yun. Pero sa pagkakwentuhan namin, parang I have to believe what he's saying. So, yun, meron daw akong aura na dark. So nagulat ako. So, parang hindi ko na magawang mag-enjoy. Parang iniisip ko na siya all throughout the day na stay namin. Ano kaya aura yun? Tapos sabi niya gano'n, sabi ko, medyo kung nagsasabi ako na, paano po bang aura yun? Sabi niya, basta parang may kailangan kang gawin na purification. Sabi niya ganun, purification ang tawag nila na para matanggal yung dark aura na yon. So, yeah, hindi ko alam kung paano yung gagawin ko during the time, pero may pinuntahan kami ni Habi para ma-purify ako. Yun yung list na kaya namin gawin. So, ito nga mga kaloka, sobrang worried ako kasi hindi ko alam kung anong dumikit sa aking elemento dahil pumunta kami sa napakaraming temple, like temple from 1, 2, 3, yun ang mga tourist spots dun eh. So hindi ko alam kung anong dumikit sa aking elemento, like may dark diba, aura. So worried na worried ako, gusto kong purify right in that place. Hindi ako uuwi ng Pinas nang hindi ako nag-purify kung ano man yung sinabi ng tour guide namin. So pumunta kami dito sa Tirtha Temple, hindi ko alam kung tama pronunciation ko. Pero ito, yan. And then, pakita ko lang sa inyo kung ano yung itsura niya, okay? So, ito na yun. Lulublob ka dyan, magpapalit ka ng damit mo, maibibigay silang tela sa'yo. Tapos, ang mangyayari sa'yo is, hihilamos mo yan, tapos may gagawin kang something dyan, na ituturo nila sa'yo. Then, 1, 2, 3, 4, 5, dapat mabuo mo yan hanggang sa dulo. So, gagawin nyo yan. Tapos, nakapila kayo. So, by that means, mapapurify ka kahit papano. But, here's the catch. Hindi lang yun enough. Kailangan din mag-fasting ako at may mga ginagawa pang, alam mo yun, may iba't iba pang gagawing bagay para totally ma-cleanse ako. Grabe guys, ang makasalanan ko pala, no? Tapos nakita yun, nag-manifest yun sa akin. Kaya dapat magpakabuting tao na talaga tayo. Right? So, meron pa akong isa pang creeping experience yan sa Bali. Grabe, yung temple. May isa kaming pinuntahan tapos may kwento pa yung tour guide namin na isa pa. Nag-ingay daw siya sa temple. Nag-ingay siya. Nag-visit siya ng temple. Sinabi sa kanya nung mismong tour guide na yun na huwag kang maingay kasi nadidisturb sila dito sa temple. Sagrado itong lugar na to. Nag-ingay pa rin siya. Foreigner siya. Kinagabihan ng pagtulog niya, bago siya matulog, nadulas siya, nabagok siya. Sa kabutihang palad, nabuhay naman siya. Kaya lang ganun yung mangyayari sa'yo. I-chase ka nila kapag ka nag-iingay ka sa temple. One time, meron kami na-experience sa isang temple. Pero i-part 3 na lang natin ha, para hindi tayo magulo. Okay, kung interested pa rin kayo, panoorin niyo yung next na video about dun sa experience namin sa isang temple na yun, na last na pinuntahan namin. So, ito na yung part 3 ng ating creepy experience sa Bali, Indonesia. So, pumunta na nga kami dito sa temple, yung last temple na pinuntahan namin. And I just want to show you para sa kayo mismo makita ninyo kung gaano ka-creepy yung mismong temple na yun, okay? So, ayan nga. Nakita nyo naman, di ba? Parang napakasagrado, napakatahimik. Tapos, talagang ganyan siya. Mukha talaga siyang luma. And kung makikita nyo, wala talagang tao. Kahit, di ba? Tourist spot siya. Tapos, tourist kami. Wala kami mga kasamang turista dyan sa lugar na yan. Kasi talagang pinuntahan namin yan. And supposedly, uupo dapat ako dyan sa pavements na yan. Para medyo yung picture ko, medyo ang dating is like, syempre, gusto ko medyo elevated. Kaya lang sabi ni Habi, ay, ang creepy dito, medyo wag na tayong gumalaw ng kahit ano pa man dito. Mag-picture na lang tayo, tapos umalis na tayo kaagad. Kasi wala nga kaming kasama, wala kaming nakikitang mga tao na assistant or yung staff nila. Kasi parang hapon na nun, tapos wala talaga eh. I just really don't know. Ngayon ko lang na-realize na, no? Para kaming, kung ano mangyari sa amin dun, parang wala makakakita sa amin. So, successfully naman ako nakapag-picture ng patayong version. And yung sa likod ko, pwede ka pang pumunta doon kasi open pa naman yung area na yun. Kaya lang talagang
hindi mo kakayanin yung nakakakilabot na itsura nung papunta doon. So, hindi na talaga kami nag-try. Tapos, after ng picture na yan, umalis na talaga kami. Hindi na kami nagstay sa area. Tapos, medyo mabigat din yung pakiramdam pagka nandun ka. Siguro dahil lumang-luma na yung establishment. Ganun talaga yun kasi possible talaga na may mga elemento doon sa lugar na yun. 'Di ba? So, yan siya. Kuha talaga namin yan using our camera. And, hindi na ako babalik sa temple na yan. Kung may iba pang temple na pwedeng puntahan, pupunta ako doon, hindi lang dito, specifically. Pero, just comment down below kung alam nyo kung ano yung temple na to kasi hindi ko na matandaan kung ano yung pangalan niya. Pero part siya ng itinerary namin. So, yun. May mga lugar talaga na kahit na tourist spot siya, masasabi mo talagang hindi magaan yung loob mo dun sa lugar na yun. Possible na may nararamdaman ka, may mga elementong hindi mo nakikita. Pero the good thing is, medyo hindi naman siya nag-stuck sa mind ko. Hindi siya naging like, yun yung pinaka-overall journey ng aking travel dun sa Bali, Indonesia. Kasi may mas magaganda pa naman lugar kami pinuntahan. Pero meron din sa hotel namin. Sobrang nakakatakot. Ewan ko ba naman tong Indonesia trip ko, no? Parang maraming kakripihan. Yung hotel namin, may kwento pa ako dun. At ipa-part 4 ko kung gusto ninyo. Okay mga kaloka, due to insistent public demand, ito ang part 4 natin. So ganito yung nangyari. Before namin i-book yung mismong hotel na tinirhan namin or pinag-stayan namin doon sa Bali trip namin, sinerch muna namin maigi yan sa Facebook kaya sa Google. And nung na-make sure namin na maganda yung lugar base doon sa picture, talagang, sinunggaban na namin kasi napakamura lang per day. Tapos, it's too good to be true. You know what? To my surprise, pagpunta namin doon, nagulat ako, di ba, hallway? Supposedly, kapag hotel, right side, left side, may room yan, tapos hallway. Di ba? Pero ang nangyari doon, yung left side niya, lahat ng doors nasa right. Yung left side niya, para siyang terrace, tapos puro mga puno, o kung ano man na masusukal na lugar doon. Wala akong nakikita, kundi parang puno lang, tapos open area siya, na hindi ko malaman kung meron bang ahas doon, o kung meron bang biglang susunggab sa'yo. Every time na maglalakad kami papunta doon sa room namin, parang kinikilabutan na kagad yung left side ko. Tapos parang nagmamadali ako hanggang sa alam mo yun, maklose mo yung door papunta dun sa mismong room nyo. So anyway, doon naman sa loob ng room, tahimik naman siya. Kaya lang, yung inaasahan namin na common area na supposedly pool, pool na common area na kapag binuksan mo yung sliding door mo, may view ng pool, yun yung ina-expect ko. Abandoned na siya. So, hindi na siya naliliguan, tapos marami ng dry leaves doon. Talagang totally na-abandon. And hindi ko rin sure kung may mga tao sa bawat room. Baka kami lang yun nandun sa isang room na yun or sa hotel na yun. Alright? Tapos, ang ginawa namin, hindi na namin pwedeng, hindi mo pwedeng gawing view yung corridor, of course. Yung mismong sliding door din namin, hindi rin pwedeng maging view. So, nag-stay lang kami sa loob ng room. And, ito yung itsura ng room namin. Maganda naman siya. So, with all the filter, maganda naman siya. Pero, sa sobrang laki niya, at napakamura ng price niya, it's like, what's the catch? Anong something dito? And then, nung night na yon, wala kaming reason para mag-away dahil it's a trip. Diba? Lagi mong hindi mo i-compromise yung trip ninyo para lang sa pag-aaway ninyo. Pero parang ang init ng ulo ko, may reason para mag-away kami. So, yeah, doon pa lang medyo parang na-feel ko ang bad mood ko dito sa room na to. So, better mag-switch na tayo ng hotel. So, since medyo bad vibe siya, nag-pack kami ng things namin and lumipat na kami ng another hotel. And ito yung hotel na lipanan namin. So yan, lumipat na kami ng hotel dahil ito rin naman ay malapit sa itinerary namin na next and sa airport. So good naman yung naging turnout of events. So kung meron pa kayong gustong malaman, please let me know. Alam mo kung bakit hindi ko masabing marketing strategy. Kasi ganito yung scenario sa sasakyan. Tahimik kami. Kakapasok ko lang. Pupunta kami sa market. May binili lang si Hubby. Tapos, pagbalik ni Hubby sa sasakyan, medyo a moment of silence, something na pwede siyang magsalita. Okay? Hanggang sa sinabi niya na yun, but it was so awkward. Okay? Hindi siya timing. Hindi niya inintroduce na, alam mo, nanghuhula ako, alam mo, meron akong ganitong sort of ability. As in, binitawan niya lang yon.
And sinabi niya dahil nadidistract nga siya at gusto niyang sabihin sa akin personally yung nakita niya. Tapos, after nun, wala na talaga siyang anything na inopen up about it. Gusto ko talagang tanungin pa siya further kasi gusto kong malaman kung alam niya ba kung ano ba yung ibig sabihin nun, kung ano ba talaga yung nakita niya. Kasi meron pa siyang abilidad mas kayang gawin. Pero as in parang sinat niya na yung sarili niya na nag-iibang topic na siya. Iba na yung topic niya, pinapasaya niya kami, sinasabi niya sa amin na, picturean ko kayo. Ganon. Pero talagang hindi mawala sa isip ko yun. So, nothing to gain siya, kumbaga. Tapos, ayun, hindi na siya nag-advise further, wala siyang hininging anything from us. As in, wala siyang, yun na nga yung mahirap dun Wala talagang akong maisip na bagay na magbe-benefit siya sa pagsabi niya sa akin nun. Kaya hindi siya marketing strategy. Pero, ang ginawa niya is, naging truthful lang siya sa akin para din mag-ingat siguro ako nung time na yon. Okay? So, malinaw yan. Wala pong marketing strategy na naganap. Hindi po niya business yun na sabihin sa akin, pero sinabi niya pa rin. And now, kaibigan namin siya. Kung gusto niyo malaman kung sino siya, I'll let you know. If gusto niyo, comment lang kayo. Okay, so bukas pa po pala yung first hotel na pinuntahan namin sa Seminyak. Yung sinasabi ninyo na meron kayong nakikita na glowing eyes. Bukas pa po siya kasi ang tinignan namin is booking.com. So sa Agoda, bukas pa po pala siya. And kung makikita ninyo sa comment section, actually, hindi na siya well recommended kasi nirereklamo rin nila na iba daw yung itsura sa picture versus sa personal. And then yung structure ng building, as well as yung pool. Yan yung pinaka naging issue dun sa comments. So, right. Pwede nyo nang i-book and good luck sa inyo.